Masayang araw mga ka-PL. Talaga nga naman, pinaghahandaan nilang maigi itong impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ngayon pa lang mga kababayan, pinapadisbar na po nila ang dating Pangulong Duterte. Palibhasa kasi, nagsabi po si tatay na, ako mag-aabogado kay Inday. So, para nga naman, hindi magampanan ni Pangulong Duterte ang kanyang pagiging abogado kay Inday pagdating ng araw na gumulong na itong impeachment sa pangalawang Pangulo na meron lang aanim na pumirma. O ayun, nag-file po sila ng disbarment sa dating Pangulong Duterte, mga kababayan, na para bagang natatakot na po sila sa dating Pangulong Duterte. Isip siguro nila, teka, magaling yan at saka insultador yan. Mag-file muna tayo ng disbarment sa kanya, tsaka natin pagulungin itong impeachment sa kanyang anak na aanim lang ang pumirma. O ito po ang balita mga kababayan. Kapapasok lang mainit-init pa mga kababayan. O ang sabi ho dito, Human Rights Group Karapatan, along with families of extrajudicial killing victims and human rights advocates, file a complaint before the Supreme Court on Friday. The group is seeking the disbarment of lawyer and former President Rodrigo Duterte for alleged violation of the Code of Professional Responsibility and Accountability o CPRA and conduct unbecoming of a lawyer, mga kababayan. Yun naman pala naniniwala pala kayo na merong ganitong mga nagawa ang dating Pangulong Duterte? Bakit hindi nyo itinaon noong siya pa ang presidente ng bansa? Bakit hindi kayo nag-file din ng impeachment sa kanya nung siya pa ang Pangulo sa ating bansa? Bakit ngayon lang? Yan ang nakapagtataka. Dahil ba, sinabi ng dating Pangulo na, ako ang mag-aabogado kay Inday. So, natatakot na kayo. Na baka hindi nyo kayanin ang talino, ang talas, at ang tapang ng dating Pangulong Duterte. Ito na ho yung video. Mga kababayan, panoorin po natin ang sinabi nitong si Attorney Topacio. Ibang Topacio ho ito Hindi ho yung Topacio kaibigan natin na malakas din mag-asar. Iba to. Totoy pa ito, mga kababayan. Panoorin na ho natin. Ngayon ay magpa-file nga po tayo ng disbarment laban kay dating Pangulong Digong Duterte. Ako po si Attorney VJ Topacio, isang abogado rin. At alam ko naman po na napakataas ng pamantayan ng ethics, ng legal standards po ng ating batas para mag-practice yung tinatawag nating legal profession. At sa loob ng isang administrasyon, sa buong administrasyon ni Duterte ay nakita natin yung pambabastos sa mga kababaihan, mga late night na pagmumura, pambubuli, at yung pagpapakita na siya ay isang strong man sa ating bansa. At ito ay walang lugar sa ating batas. Kaya po dinudulog po natin ngayon sa ating pinakamataas na hukuman, sa ating mga mahal na hukom, na desisyonan at tanggalan ng lisensyang maging abogado si Pangulong Duterte. Nataon din po dahil sinabi niya na siya ang magtatanggol sa kanyang anak na si VP Sara sa impeachment na darating. At naniniwala tayo na dapat desisyonan ng korte yung matagal na pambabastos at pambababoy ng Pangulong Duterte sa ating bayan. Witness po tayong lahat dito. Witness ang buong mamamayan dito. Nakita natin kung paano nagmura, nakita natin kung paano laitin ang mga kababaihan, kung paano i-shortcut ang proseso, kung paano ibaliwala ang proseso, kung paano pumatay ng tao ang taong ito. At wala po siyang karapatan na maging abogado po sa ating bansa. So ayun na nga mga kababayan, dahil hindi umano sa pagmumura, sa pambabastos di umano ng dating Pangulo sa mga babae,
teka, may binastos ba siya? Parang kayo lang nakakita niyan. At saka dito na rin sa AJK nga na aligasyon nila sa dating Pangulong Duterte, mga kababayan, na hanggang sa ngayon, hindi ho nila mapatunayan na totoo ito. Ang lahat ay hearsay lamang at siyempre gawa-gawang kwento lamang ng mga bayaran nilang mga nagbibigay po ng pahayag tungkol ho dito sa AJK. Ay, umamin na kayo. Sa bibig mo na rin mismo nang galing, sir, mawalang galang na po, na ang dating Pangulong Duterte ay tatayo bilang abogado ng pangalawang Pangulo. Hindi kaya yan ang dahilan? Kaya ayaw nyo siyang maging abogado ng pangalawang Pangulo at baka hindi nyo kayanin, mapahiyalan kayo at higit sa lahat, hindi magtagumpay yung inyong impeachment. At siyempre, mapapahiya kayo eh. Ha? Yan tuloy ang nasa isip ng ating mga kababayan, no? Na, natatakot lang yan eh. Gusto nilang ipadisbar kasi hindi nila kayang tapatan ang dating Pangulo. Totoo ba ang hinala ng ating mga kababayan, sir, na natatakot lang kayo sa dating Pangulo kaya gusto niyo siyang ipadisbar? Ha? Kahit pa mapadisbar nyo ang dating Pangulong Duterte, etong mga natitira na magiging abogado rin ng pangalawang Pangulo, kung hindi ako nagkakamali, kasama yata dito si Congressman Marcoleta, ha? Ewan ko lang, ha? Yan kasi ako nausapan ngayon eh. At saka itong si Attorney Panelo, baka kasama pa si Attorney Topacio. 4 daw yan eh. Pag-4 dyan si Tatay Digong. Kahit matibag na yung isa. Dito sa 3, wala rin kayong ibubuga. Bagay, mga kababayan, isip-isip nila, makatumba man lang tayo ng isa, okay na. At least, tatlong magagaling na lang ang lalabanan natin, hindi yung master. Di ba? Ano sa palagay ninyo? Kayo na pong humusga, mga kababayan, kung tama ba ang naging usap-usapan ngayon sa social media ng ating mga kababayan, natatakot lang daw yung mga yan. Di ba? Eto pa, dagdag ko sa inyo, mga kababayan, ang tawag nito, sinabi po ni Enrile, ayan, tungkol po doon sa rally na ginawa po ng Iglesia ni Cristo. Tila ewan ko kung maging kayo maguguluhan dito eh, no? Ewan ko lang kung tama itong inaasta ni Enrile. Baka nagkakaedad na talaga. Eto basahin ko, ilagay ko na rin dyan, Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile has warned against following the logic of the Iglesia ni Cristo o INC after the religious group staged a rally supporting President Ferdinand Marcos Jr. opposition to Vice President Sara Duterte impeachment. Enrile question INC stands on Sara Duterte impeachment. Sandali, linawin natin to. Ang sabi ni Enrile, mga kababayan, kine-question niya di umano ang stance ng INC dito sa impeachment ni VP Sara Duterte. Teka, mawalang galang na po sa'yo, Manong Enrile. Di ho ba? Sumusuporta lang ang iglesia sa panawagan ni Marcos na wag i-impeach ang pangalawang Pangulo. May mali ba ron sa ginawa ng Iglesia ni Cristo? Parang ang gulo naman yata. Ngayon, kung ikaw nasa isa sa mga gabinete ng Pangulong Marcos, hindi mo ba sinusuportahan? Yung panawagan niya na huwag niyong i-impeach si Inday.
Di ba kay tama lang naman ang ginawa ng Iglesia ni Cristo? Kung ano yung sinabi ni Marcos, yun din ang sinusunod nila. Parang ikaw yata ang hindi ang hindi sumusunod sa Pangulo. Manong Johnny. Walang mali naman sa ginawa ng Iglesia. Bira naman kayo. Ginagawa niyo po sila ng issue Sumusunod lang sila. Sa sinabi ni Marcos, walang masama ron. Baka ikaw ang hindi ka sumusunod. Manong Johnny, sa edad mo na yan, alam namin na matalino ka. Marami ka na pagdaanan, marami ka nalalaman, magaling ka. Pero siguro, oras na po siguro, Manong Johnny, na mag-relax na po kayo. Yung bang umiwas na po kayo sa pamamasukan bilang government employee. No, sa bagay, umiwas na kayo sa pagiging politika o politiko. Mag-relax na ho kayo, may edad na ho kayo at baka minsan mali na yung naging desisyon nyo tulad dito na parang hindi mo naintindihan ang ginagawa ng Iglesia na suporta lang naman kay Marcos. Di ba, mga kababayan, ano sa palagay ninyo? Paki-comment po. Hanggang dito lang, maraming salamat, mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.